Dapat ang dami na dapat na kahit na wag na yung nakulong, no, nasampahan ng kaso. Siyempre, kung plunder yan dahil bilyon-bilyon, trillion yung pinag-uusapan, dapat nakakulong na yan. Wala eh. Puro tayo press release. Puro tayo, ang gaganda ng mga statement ng presidente, hindi ko ikaayahan na magkakaroon ng nakawan, ganun din. Alam mo, these are all spin ng mga PR companies, ng mga PR group na nagpipinta ng maganda. Hindi kailangan ng tao yan. Alam na ng tao eh. Oh. Imposibleng hindi pa alam. Nandiyan na nga yung mga kung ano-anong istorya eh. Tapos may mga pagbabanta, no, na ganito o ganyan. Ikukulong, alisan ng pensyon. Anong tawag yan? Ewan ko lang ha. Basta, iba itong nung tawag ako from the very beginning, sabi ko nga nung tinayo yung ICI na yan, wala akong kabilib-bilib dahil obviously una walang ngipin, pangalawa walang batas. Wala siyang ano talaga, pampapogi sa madaling salita. No? Ang nangyari over the last 80 days, number one, ang malinaw, ang nakikita nilang ninakaw sa kabangyaman ng bansa ay 1.7 trillion pesos. Yun ang nawala, yun ang naibulsa, yun ang naglaho, yun ang kinulimbat, yun ang pinandambong. No? So malinaw yun, number one. Number two, ang sinasabi nila, 421 ang identified na ghost project. Sa flood control pa lang ito ha, hindi pa natin pinag-uusapan yung na-discover kahapon sa budget hearing ng Senado na out of let's say 1,700 classrooms, naitayo lang pala with only 2.5 months or less going before the end of 2025 ay 22 lang na classroom ang naitayo, no? Siguro pag-usapan na natin itong nakaka-stress dahil nga marami po sa mga Pilipino ngayon ang nasa-stress na sa issue po ng korupsyon, Sir Jay. Batay po ito sa latest survey po ng Okta Research ay top issue itong korupsyon, katiwalian sa ating bansa. Reaction po dapat lang, kasi it's about time the whole country, tayong lahat, ano? Matanda, bata, lahat tayo ay kinakailangan maging mulat at maging sangkot dito sa usapin dahil dito nakasalalay ang kinabukasan ng ating bansa kung hindi man nakasalukuyan, Jay. Ano bang masasabi mo, Sir Jay, sa pagtugon ng pamahalaan ngayon ng administrasyon Marcos sa paglaban nitong korupsyon, sa pagtugon nga dito nga sa panawagan na dapat sugpuin na at itigil na itong korupsyon dahil dami na po talaga ang nadadamay at kawawa na po ang Pilipinas? Sa panawagan, walang problema. Tama yan. Ano? Ang problema lang kasi parang lumalabas sa sarsuela ito. Gawa ng kung matatandaan ng ating mga kababayan ay pinagmamalaki ng Pangulo ang samot-saring mga proyekto na kanyang nagawa sa ginanap ng mga State of the Nation addresses. At nung ito ay pinag-uusapan na, ay sinasabi niyang itong mga flood control na ito, nandyan lang yan. Kaya lang, na-overwhelm lang. Tapos siya rin ang umulit na nang mag-inspection daw siya, wala raw. So, tama naman yung sinasabi rin ni Mr. Saldico na hindi naman niya kayang gawin mag-isa yan, no? Sa makatuwid, sangkot dyan yung mga kapwa niya mambabatas, lalong-lalo na yung pamunuan ng mababang kapulungan. And because the President, time and again, for the 10-day period na pinagpaliban niya yung pagpirma, sinabi niyang binusisi niya ng gusto ito at kanya sabi niya maayos itong budget na ito at kanyang pinirmahan. In other words, tama yung ang lahat ng ito talagang tutumbok doon sa pintuan ng Malacanang dahil hindi naman na mailalabas, hindi naman maaprobahan yung budget na yan kung hindi niya pinirmahan.
Opo. Mula 13% nga noong buwan ng Hulyo, umakyat sa 31% noong Setyembre, itong mga respondent na nagsabing pangunahing issue nga yung korupsyon. Ano yung nakikita po ninyong implikasyon naman po nitong issue na ito sa administrasyon at sa ating pamahalaan? Ang malaking implikasyon nito, Jade, sa ekonomiya sapagkat sa ngayon, no, ang ating gobyerno, ang ating pamahalaan ay nasa deficit spending. In other words, na Pebrero pa lamang, Marso pa lamang, gumagastos na ang gobyerno ng walang pera. Ang nangyayari, utang tayo ng utang, at ngayon, yung mga dayuhang bansa, ayaw na magpautang, ayaw na mag-invest. So makatuwid, in the next few weeks or months, magkakaroon ng impact ito sa presyo ng bilihin, sa recession, sa inflation. Sabi ko nga sa mga nagdaang mga linggo, ang magkakapagpabagsak, kung babagsak man, kung hindi pa nakabagsak, ang Administrasyong Marcos ay ang kabuhayan ng bansa. When people can no longer afford to buy the basic needs, no? Na hindi na makayanan. Kung ang bigas ay nasa 75 to 80 pesos per kilo na, kung ang sardinas ay mula 21 ay magiging 100 na ang isang maliit na sardinas. Itong bagay na ito ay hindi imposibleng mangyari sapagkat ngayon pa lamang sinasabi na ng mga ng Amerika, ng ibang bansa that corruption is the biggest issue, no? Against the Philippines, no? Meron bang nagpapautang, Asian Development Bank, etc. Pero ang tingnan natin diyan, sige, pinautang tayo at what cost? Magkano naman ang ano naman ang mga kondisyones? Kasi very high risk ang Philippines ngayon, Jay. Sir Jay, sa personal mong pananaw, at least ba, kasi sinasabi ng ombudsman o ng bagong ombudsman, at least may 200 daw na mga possible na makakasuhan o maaaresto. Mauli dahil nga po dito sa maanomaliang flood control projects. Sa ganito bang mga pahayag o sa ganito bang development na narinig at nakikita po ninyo, at least ba naiibsan po ang inyong pangamba, ang stress level po ninyo patungkol po dito sa korupsyon? Alam mo, ayaw ko lang ma-stress kasi ganito, tingnan natin, mas madali kasi kwentahin yan kapag ka-figures ang nilagay natin, Jade. Number one, kung di ako nagkakamali ngayon ang ika-80 araw, simula nang pumutok itong mga investigasyon daw, no? Sa infrastructure, no? Hindi lang blood control, kasama na dyan, farm to market, yung mga eskwelahan. Okay. Ano ang nangyari over the last 80 days? Number one, ang malinaw, ang nakikita nilang ninakaw sa kabangyaman ng bansa ay 1.7 trillion pesos. Yun ang nawala, yun ang naibulsa, yun ang naglaho. Yun ang kinulimbat, yun ang pinandambong, no? So malinaw yun, number one. Number two, ang sinasabi nila, 421 ang identified na ghost project. Sa flood control pa lang ito hindi pa natin pinag-uusapan yung na-discover kahapon sa budget hearing ng Senado na out of let's say 1,700 classrooms, naitayo lang pala with only 2.5 months or less going before the end of 2025 ay 22 lang na classroom ang naitayo, no? Talagang grabe. Tapos, meron na bang nasampahan ng kaso na politiko? Wala. Di ba? May na-identify na ba doon sa 67 na congressman na sinasabing contractor? Wala. No? Okay. Nakasuhan na ba si Saldico na sinasabi nila noon na mastermind? Wala. Na-cancel na ba ang passport niya? Wala. Di ba? Nasundo na ba siya mula sa Four Seasons Hotel sa Madrid? Wala. No? Nasiyasat na ba siya sa bahay niya sa France? Wala. Anong tawag nito? Sinasabi, lumabas yung pangalan, mastermind kasama ni Saldico. Si former Speaker Romualdez.
Di ba? Inimbestihan, pumunta. Tapos, madami daw siyang dalang dokumento. Wala naman sinasabi, ano yung mga dokumentong yon? Wala. Di ba? O tapos ngayon, dapat mag-attend siya ngayon. Sabi niya, hindi siya pwede dahil meron daw medical procedure. Anong medical procedure? Wala sinasabi. So wala na naman. Sa puso ba yan? Sa utak ba yan? Ano ba yung gagawin sa kanyang, ano ba operahan? Sa bayag ba yan? Hindi natin alam. No? Okay. Tapos, ang sabi, naglabas ng statement si Mr. Ko, yung dating appropriations chair. Ang sabi niya, hindi ko naman kayang gawin mag-isa yan, which is true. No? Kailangan niya dyan the approval of his peers. Yung mga kasama niyang mababatas. At sinasabi nga na yung 246 na pumirma daw sa impeachment ni Vice President Sara, ang pinamigay na pera doon galing din dito sa flood control scandal, no? So wala pa rin nangyayari doon. Wala pa rin nakakasuhan na taga DPWH, puro lang press release na tinanggal. But remember, these are career executive officers. And under our law sa civil service, you cannot just remove them. Pwede mag-appeal pa yan, pwede makabalik pa yan. Okay? Sabi ni Ombudsman, ang daming kakasuhan, puro press release. Pero walang nakakasuhan. Not even a single contractor. Wala, kahit runner lang, kahit na yung tiga-abot lang ng kape doon sa public works, wala. Not Bunuan, not what's her name? Cabral, sino-sino pa yung mga Tarpulano na in-identified na sangkot dito sa kasong ito. Kaya ang suma total, iisipin mo, wala talaga. Lahat ito sarsuela. Di ba? So, antayin pa ng taong bayan, Sir Jay, na arestuhin pa o dumating ito si Zaldico para may mapanagot na. Dahil sabi nga, missing link itong si Zaldico na tumatanggi naman na dawit siya dito sa mga issue ng korupsyon. Hindi missing link. One of the links, but secondly, not a missing link because there are other links. You're talking here of 246 congressmen. 67 are said to be contractors. O malinaw naman, sino-sino ba yan? You're talking of J.J. Suarez. Ngayon may bagong kasong isinampa na naman na plunder against him in the ombudsman. Si Zia Alonto, Ajong. Malinaw naman yung MMA construction nila. Si Dong Gonzales ng Pampanga. Yung kanyang pamilya, yung nagkontraktor nung sa Arayat na bumigay na dam. Marami dyan eh. Yung babakla-bakla na Balbasarado tiga La Union. Si Paulo Ortega. Nakita naman si Sandro Marcos. Nakita, ang dami with matching pictures. May resibo, ika nga, ng mga hindi natapos o mga ghost projects sa Ilocos Norte. In other words, ano pa bang hinahanap ninyo? Unless nakapiring kayo, ang gusto nyo lang makita, yung confidential, pinipilit ninyo yung confidential fund ni Vice President na matagal na sarado, sabi ng COA. Pero Sir Jay, di ba given all the facts at mga naranasan din natin sa mga nakaraan, kapag kaalyado ng mga Duterte, ang bilis po ang magpapakulong. Given all the facts doon sa mga Senate hearings na narinig na po natin sa mga investigasyon na ginagawa patungkol nga po dito sa anomalyang flood control projects, dapat may makulong na, may mapanagot na. Oo. Dapat, ang dami na dapat na kahit na huwag na yung nakulong, no? Nasampahan ng kaso. Siyempre, kung plunder yan dahil bilyon-bilyon, trillion yung pinag-uusapan, dapat nakakulong na yan. Wala eh. Puro tayo press release. Puro tayo, ang gaganda ng mga statement ng presidente, hindi ko ikaaya na magkakaroon ng nakawan, ganun din. Alam mo, these are all spin ng mga PR companies, ng mga PR group na nagpipinta ng maganda. Hindi kailangan ng tao yan. Alam na ng tao eh. Imposibleng hindi pa alam. Nandiyan na nga yung mga kung ano-anong istorya eh. Tapos nandiyan,
Tapos may mga pagbabanta, no, na ganito o ganyan, ikukulong, aalisan ng pensyon, o anong tawag yan? Ewan ko lang, ha. Basta iba itong nung tawag ako, from the very beginning, sabi ko nga nung tinayo yung ICI na yan, wala akong kabilib-bilib dahil obviously una walang ngipin, pangalawa walang batas. Wala siyang ano talaga, ano lang ito, pampapogi sa madaling salita, no? Kung sino man yung dapat baguhin yung imahe. Maging yung mga negosyante ngayon, Sir Jay, ay ang nagpalabas din ng kanilang mga pahayag at saloobin. Naiinip na nga sila, tababahala dito nga sa mabagal na aksyon ng gobyerno at pag-atras ng mga foreign investors. Mismong si ECOP President, yung nagsasabi po niya, si Sergio Ortiz Luis Jr. kahapon, may event nga sila. Ano naman ang masasabi po ninyo hinggil po dyan? Alarming na ho ba ito? Alam mo kasi, Jade, sa pagninegosyo, hindi na, ang negosyo ngayon hindi na yung dito ka lang, Pilipinas ka lang. Kailangan meron kang global partner. So, ngayon nagsasalita, Philippine Chamber of Commerce and Industry, Makati Business Club, Employers Confederation of the Philippines, lahat sila because ramdam na nila. Kaya ito yung mga negosyante na nag-i-import ka, nag-i-export ka. Kapag ka wala na nagtitiwala sa bansa mo dahil sa corruption, anong tawag nito? Napakahirap na magnegosyo. Hindi naman ito ordinaryong pagtitinda sa sari-sari store ang pagninegosyo nila. Merong partnership dyan sa pagtatayo ng iba't ibang mga kumpanya, ng iba't ibang mga manufacturing firm, or even in the construction of vital economic infrastructures like roads and bridges. Anong tawag nito? Internet facilities, telephone, lahat yan. Kailangan mo ng international partners. And when there is no confidence in the country, it is very hard for this big businessman to even function well. So, ang mangyayari niyan, ang maapektuhan, kasi haligi na yan eh. Yan na yung mga poste ng industriya ng negosyo. Pag sila ay naging mabuhay na, kukulapso ang bansa. Oo. At kaugnay pa rin po dito sa pagtugon sa issue ng korupsyon, Sir Jay. May ilang mga mambabatas na, senador, hindi ko alam kung may mga kongresista bang nagpapalabas ng kanilang statement of assets, liabilities and net worth. Ito bang pagpapalabas, pagsasapubliko ng SALN ay para po sa inyo, ang dating po ba sa inyo ay parang ito ay patunay na ito ay hindi dawit sa korupsyon, ito safe ito. Kumbaga, matatawag mo. Band-aid lang 'yan. Anong pagpapatunay na una-una wala namang binago sa batas. Hindi naman pwedeng baguhin ang batas ng isang statement lang mula sa bagong hirang na ombudsman. They have to abrogate the law. The law says bago ka makakuha niyan, kinakailangan ang tawag niyan, magre-request ka, dami mong requisition. Meron ba silang nagkusa? Puro pasikat eh. Bukas ako na ang aking SALN ay ilabas sa publiko. Binuksan ba niya? Hindi eh. Puro kwento eh. Walang kwenta. Pag sinabi siya ng binubuksan ko, eto, ibubulat-lat mo, patawag ka ng press conference, eto yung aking SALN. Yung 14 na kotse ko diyan, noon pa yan, bulok na yan ngayon. May mga explanation ka, wala eh. Puro I am open. Di ba? Ano sabi ni Ontiveros, bukas ako. Ano sabi ni ganito, ni Tarpulano, ni Congressman ganyan, bukas kami. May binubuksan ba sila? Wala naman eh. Puro kwento eh. Di ba? Opo. At dahil pa rin sa kabila ng mga aligasyon nga ng korupsyon sa mga proyekto ng infrastruktura, Sir Jay, particularly na sa mga flood control program, may mga panukala din, di ba? May mga nagsasabi dapat buwagin na itong tanggapan nga ng DPWH. Pero ang Malacanang, may sagot po dyan, may tugon at hindi po kailangan daw buwagin itong DPWH. Ano naman po yung reaksyon po ninyo dito sa naging pahayag ng Malacanang? Totoo yan. Ako ay, anong tawag nito, maghinay-hinay kasi ang daming ginagawa naman na matino. Hindi porke naging
tarantado at talagang mga gago na yung nasa National Capital Region, lahat na lang. Hindi. Meron namang mga matitino pa. So, ang kinakailangan dyan, ayusin, streamline, tanggalin yung mga dapat tanggalin, di ba? Ikulong yung mga dapat ikulong. Hindi solusyon yung pagbuwag. Because, pag tinignan mo naman ang purpose niyan, maayos naman, no? Ang problema lang, yung mga taong nagpapatupad at yung mga na anong tawag nito, like, for example, maayos yung district engineer dito, yung congressman naman ay corrupt. Sasabihin niya, ayaw mo dyan, aalisin kita. Wala eh. So dapat talaga holistic yung approach. Number one, alisin mo lahat ng pondo, walang pakialam. Hindi pwedeng makialam ang sino mga politiko. Period. Let the professionals do their work. Titino eh. Wala naman eh. Bakit yung mga flood control projects dito sa iba't ibang bahagi ng Mindanao maayos naman, Davao, Bukidnon, etc., Zamboanga. Wala sa ano eh. Nasa ano yan, pag nakialam ang politiko, disgrasya nga rin talaga, no? Bago ko lang ipasok kay partner Admar, iba't ibang grupo na po patuloy. Every Friday ata may mga protestang nangyayari, anti-protest rallies dahil nga po dito sa mga maanumalyang flood control projects na didiscover, mga ghost projects. Sir Jay, sa iyo bang palagay ito'y may saysay pa at tumatalab pa? Nakikinig ba para sa iyo ang Pangulong Bongbong Marcos sa hinaing nito? Panawagan na ito ng taong bayan at dapat bang ipagpatuloy po ito ng ating mga kababayan, Sir Jay? Dapat sustain yan, no? Kasi once na hindi mo sinustain yan, makakalimot na yun, dadaanin na lang sa limot. Sige, tuloy na naman. Tandaan mo yung pagpasa ng mababang kapulungan, gaano kakapal ang mukha ng mga ilang congressman. Hindi lang ilan, marami sila. Sabi nila, magbabago na, di ba? Grabe na ngayon, magmamarcha, yung marami ng investigasyon. Pero tingnan mo ang kapal ng mukha ng mga congressman. Nagpasa na naman sila ng lump sum. Doon sa unprogrammed appropriations. Alam naman natin, yan ang pinagkukunan ng lahat nitong kabalbalang nangyayari ngayon. So, in other words, walang nagbago. Palitan mo man si Saldico kay Kimbo, si Kimbo palitan mo kay Swansing. Same banana. This politician never, wala silang pakialam sa sinasabi ng tao. That's why dapat mas malakas pa ang labas ng tao. At pero sabi ko nga, yan magsasabay yan. Itong nangyayari ngayon, yung issue ng economy as against pati yung people na lumalabas sa kalye, hindi pwedeng sabihin na hindi nakikinig. Presidente, si Marcos, hindi nakikinig. Hindi ako naniniwala hindi siya nakikinig. Ang pakiramdam ko nga nanginginig na yan. Kasi hindi na nila alam kung anong gagawin nila, anong klaseng pagtatakip eh. When they are that rattled, that means to say, alam nila that the end is near. Because they're not doing anything to solve the problem. Dugtong ko lang, partner, bago lang meron bang isang tao, tatawag natin Superman ba, na kayang iahon tayo mula dito sa mga issue na ito, na malawakang korupsyon sa bansa? Sir Jay, nakikita po ninyo, alam mo, meron ba? Lahat tayo, hindi pwedeng isa lang eh. Lahat tayo, mag-uumpisa yan. Kasi nga, ang dyan, sino ba naghalal dyan? Tayo eh. Pilipino eh. Talagang kinakailangan magsakripisyo. Bakit may mga lugar na mauunlad? Dahil nagsasakripisyo ang tao eh. Baka sabihin nila, dyan na naman kayo, Davao. Simple lang, sample natin eh. Sample Davao, bakit malinis? Kasi walang nagkakalat na tao. Di ba? Bakit daw Kasi wala sumusunod sa batas eh. Kapareho niyan, sinasabi ng di ba, in interview. Bakit kalakas-lakas ng lindol, 7.4, 7.6? Bakit nakatayo pa yung mga gusali sa Davao? Bakit parang walang nangyari? Kukunti, may isa yata, dalawa namatay. Ilan ang nasugatan. Pero not in Davao City. Kukunti sa Davao City, meron sa Davao Oriental. Bakit? Kasi sumusunod. Nobody's bending the law. Di ba? Naalala ko tuloy nung si
Si Basti pa ang mayor, elected mayor. Galit yung ibang negosyante. Si sobrang stricto eh. Yung setback na 3 meters, tapos yung klase ng kabilya na ginagamit pag construction sa pinakikialaman ng building official ng Davao City. Pero ngayon, natutuwa sila. Dahil kung hindi naging stricto, maraming building gumuho doon sa lakas na yon. Sa Manila mo dalhin yung ganong klaseng, anong pangalan nito? Paglindol, baka ang dami na dyan gumuho. Manong Jay, maayong buntag si Edmar po. No, balikan ko lang po doon sa naging pahayag. Actually, 34 na mga pahayag ng iba't ibang mga grupo, business mga organisasyon, mga business organization po, business groups. At ang titulo pa ng kanilang joint statement ay Urgent Appeal. Urgent appeal to His Excellency President Ferdinand Marcos Jr. Kung di ako nagkakamali, meron din silang apila, matatandaan natin na pag-uusapan din natin yan before, at yun naman yung patungkol doon sa budget na itong 2025 budget po. Mismo ang mga negosyante na ang nagsasalita. So, ibig sabihin ba nito, apektado na rin yung kanilang negosyo dahil sa usapin ng korupsyon at nababanggit na nga, nagiging national security na ito, Manong Jay? It is. As a matter of fact, halimbawa, negosyante ka. Bakit maliitin mo ka negosyante, halimbawa, Admar, no? Kunyari, ang supot ng simento mo, ang presyo 250. Tapos sasabihin nila sa'yo, hindi, resibuhin mo ng 350 or 450. Kasi may corruption eh. Dalawang bagay yun. Either papayag ka dahil gusto mong magnegosyo or gagawa kang paraan para mapagbigyan mo sila pero at the same time, lalabag ka sa batas. Ano mangyayari? Kasi gagamit ka na ng resibo na hindi tama. Di ba? Dahil pag gumamit ka ng resibong hindi tama o ng tama, tatamaan ka naman doon sa value-added tax. Sa buwis. Saan mo kukunin yung ipantapal ni mo sa Bisaya pa? Oh. So, ang hirap nagnegosyo na Admar. Isipin mo, hollow block, example na lang. Kasi ako, kami, pamilya namin, nagnegosyo ng hollow block at saka culvert dito sa Davao. Halimbawa may isang ahensya ng gobyerno, sabihin lang, pilamain yung culvert, sabihin namin, let's say, 1.2. Sabi niya, gawin mong 5.2. Ano gagawin namin? Either tatanggi kami, hindi na bali, hindi na kami magninegosyo. Kaysa naman, kumuha ka ng parang, because effectively, you are being corrupted, in turn, you will be corrupt already. So, ang hirap na magnegosyo. Tapos sabihin sa hardware, mag-deliver ka ng kabilya, numero Gs. Pero ipalalagay sa iyo, numero 8 o numero 16. So, anong pangalan ang ipa-deliver sa iyo? So, lahat ito, Admar, ako sinisimplify ko lang para mahigit na madaling maintindihan eh. Ganyan na, kaya itong mga negosyante, ano na talaga, sabi ko pangalawa, di ka na magnegosyo ng malalaki kung wala kang business partner o bangko. Sinong makakakuha ka ng loan para sa isang malaking project, pero magkano ang interest? Patay ka na naman sa interest. In other words, nagiging convoluted na lahat itong mga pangyayaring ito na wala ng katinuan. That's why it becomes a national security problem, Admar. Opo. Nung nagsalita ang chairman ng SEC, kaugnay nga po doon sa trilyong pisong nawala sa ating ekonomiya, sa negosyo natin dito, biglang kabig yun. At nanguna mismo ang Malacanang. Yet, may isang dating taga Bangko Sentral ng Pilipinas, ang nagbulgar naman, mas malaki pa nga yata yung kanyang naipahayag. Correct. Kumbaga, parang nakikita mo ba may pagtatangka na pabanguhin, itago ang masamang epekto ng issue ng korupsyon, kaya ganito. Meron pang isang parang
katanungan ngayon yung ating mga kababayan. Ano ang sadya noong taga-Amerika, taga-Estados Unidos, doon sa pagpunta sa ICI? It's either, para pwedeng gusto bang makialam sa investigasyon or nababahala na rin ba sila sa kalakaran ng itong malawakang korupsyon dito sa ating bansa, Manong Jay? First things first, no? Doon sa pagpunta nung embassy official, US Embassy, dalawang bagay yan eh. Number one, they wanted to find out whether talagang totohanan yung investigasyon. No? Kasi alam nila na grabe na ang corruption sa Pilipinas at yung kanilang mga wala ng investment from the US coming to the Philippines. Tusong Amerikano, hindi mo maluloko yan. So, paano magnenegosyo? Pangalawa, naalala mo yung panahon ni Ferdinand Marcos Sr. na panay ng punta ni Bosworth dito sa Malacanang, sa and then ultimately, anong naging end result? Talagang kinauna si Ferdinand Marcos, nilipad na to Hawaii. So, maraming sinyalis yan. It gives us so many things to think about, no? Why, ano ang purpose? Pwedeng nakikialam, pero hindi. Bakit sila makikialam? Wala naman sangkot sa wala naman sangkot sa flood control scandal ng mga Amerikano. Wala naman may project na puti. Puro Pilipino lahat to. So, wala doon. Nando doon sa investment climate affecting the country because of the corruption issue. And second, whether they'd like to probably find out whether Mr. Marcos is still on top and if he deserves to be removed from office, which they do anyway all over the world. Nothing new. Opo. And dito pa sa side po ng mga negosyante, tingin nyo wala po silang magagawa maliban dito sa mga panawagan na ito laban sa korupsyon? Kasi halimbawa, kukonek din naman talaga yung mga contractor din sa kanila. Kung meron mga bibilhing mga materyales, meron ba silang kumbaga, double check ba? Sa nakikita nyo po na maaring maging papel ng mga negosyante po dito, maliban doon lang sa panawagan na urgent appeal sa gobyerno natin? Marami kasi sila dito. Gusto nila na empower pa, bigyan pa ng ngipin yung Independent Commission for Infrastructure, bigyan ng full legal authority, bigyan ng kalayaan and independence sa pagsasagawa ng investigasyon na malaya mula sa mga political influence. Alam natin, isa din yan sa question sa ICI. Gusto rin nila na ma-prosecute lang yung mga responsable impartially and without regard kung ano man yung kanyang rango, posisyon, political affiliation. Ito ba ay kabarkada ng kasalukuyang administrasyon, kaibigan ba, kabarilan ba, may personal relation ba? Nais din ito ng institutional reforms. Maliban dito sa mga panawagan na ito, meron ka pa bang nakikita, Manong Jay, na maaring malaking papel ng mga negosyo para talagang makatulong sa pagsawatan ng korupsyon? Alam mo, I do not doubt yung mga panawagan kasi seryoso sila eh. Akala nila seryoso rin yung gobyerno dyan sa pag-iimbestiga. Kaya nila sinasabi, ito dapat. Ang problema, hindi seryoso yung gobyerno eh. Hindi seryoso. Sabi ko nga sarsuela lahat to eh. But, may magagawa ba ang business community? Malaki. Halimbawa, maglabas ng statement anong pangalan to? Si Ramon Ang. Maglabas ng statement si Enrique Razon, si Sabino Aboitis, si Fernando Sobel de Ayala, yung mga lige, or even the Chinese community, Chinese businessman, magsabi lang sila, tama na, hindi na namin kaya, hindi na pwede. You have to either do it right, or hang yourself. Pag sinabi lang ganon, yun ang talagang
dahil pa ang magnitude 12 yan na lindol. Kaya sabi mo, may magagawa, malaki. Kasi sila ang haligi. Pag sinabi ng negosyo, whether it's Makati Business Club, it is Philippine Chamber of Commerce and Industry, ang dapat talaga, sabi nila, tapangan nila, di ba? Bigyan nila ng anong tawag nito? Ang hipin. Yan ang hamon natin sa business sector. Kayo ang dapat maglagay ng ngipin sa sarili nyo. Kasi napakabakla ng inyong mga statement eh. Sabihin nyo diretso, Mr. President, we don't like what is happening. It's either anong tawag nito? Mag-ayos ka ng maayos according to what is expected, no? Or you leave and let somebody else do it, no? Baka Manong Jay, pag ginawa nila yon, magaya sila kay Manong Chabit naman, na after nung kanyang mga banat at puna, kinasuhan. Hindi, pag ang negosyo nagsalita, remember, ang ano ba nagpapatakbo sa bansa? Ekonomiya. Pag ang mga haligi ng ekonomiya nagsalita, sinabi sa iyo, oy, Admar, ayusin mo, tanggalin mo lahat yung mga ano. Kung kinakailangan pati asawa mo, tanggalin mo. Kung hindi, pipiyok na kami ng gusto. Wala ka nang maasahang tulong sa amin. Or, total, marami ka na kinita, lumayas ka na. At gusto namin matino ang bansa. Dahil dito kami nagninegosyo. Ganun lang kasimple. Opo. Meron pong ibinulgar ito sa isang panayam ng isang network kay Conchita Carpio Morales, dating ombudsman, na minsan na raw inoffer sa kanya itong pagiging bahagi ng ICI, Independent Commission. Pero wala na siyang natanggap na follow-up nung kanyang ibinigay na kondisyon ay dapat, quote-unquote, no interference in the investigation. Yes. Na pwede nating iugnay siguro dito po sa naging isa sa mga panawagan ng mga negosyante na walang political influence. So, hindi independent. Itong independent hindi talaga. commission. Ako sinasabi ko na, noon pa lang tinatayo yan. Wala pang komposisyon. Sabi ko, ito kaya nga nila kinuha noon pangpalatada sana kumbaga sa simento, sa construction. Ampaw yung hollow block, lalagyan mo ng palitada na maganda, di ba? Kaya nila kinuha si Magalong. Nakalata si Magalong. Gagamitin nyo lang ako. Pagkatapos, ayun na, sumabog na. Di ba? Kasi kung talagang totohanan yan, dapat doon, simple-simple lang the President should have asked Congress to create the commission, empower the commission, and select the membership of that commission. Walang ganun Malayo ito doon sa Sagisag Commission na anong tawag nito, na nag-imbestiga sa Expo Pilipino. If you remember, the Pea Amari scandal, etc. Na talagang lumabas doon yung katotohanan. Malayo ito doon sa Mama Sapano task force na talagang walang nakialam. To the point na si Magalong was supposed to become the PNP chief. Minarapat niya dahil independent siya na ilabas yung katotohanan na sukdulang hindi siya maging PNP chief. Walang ganun Kaya mismo ngayon, may mga mismong matitino na andyan sa ICI na sinasabi wala kaming ngipin Totoo naman. Pero, kahit nga pustiso, wala silang ngipin Opo, pero ang napapalutang na naman ito kasabay po ng flood control projects ay ang mga sinasabing issue o kontrobersya, pagkalkal muli sa dating issue na sa nakalipas po na administrasyon. Itong mga ganitong hakbang, malinaw ba na talagang nagsasabi ng totoo at may basehan ang mga pahayag po ng pangalawang Pangulo
na political, ang isyong political ang nangyayari ngayon, Manong Jay? Nililihis talaga. Hindi pwedeng hindi ilihis dahil kung hindi nila ililihis, di lahat sila mananagot, no? Isipin mo nga naman, ang layo-layo ng ang layo-layo ng mga issue. Tapos binubuhay pati na yung mga patay na issue. May kunyari pa nagsampa ng kaso sa ombudsman investigation. Alam naman nila na ang vice president is an impeachable officer. So pwede lang mangyari diyan Hindi na sila makapagantay ng February, no? Tapos lahat ginagawa nila. Kesyo ito ginawa ni panahon pa ni Duterte, etc. Pag lumalabas ang mga facts, nawawala na naman. Alam mo, you cannot do that forever. No? You can only do that once, twice. If you do that a number of times, people will no longer believe. That's why lahat ngayon, 97% of the country believes that corruption is the root of all these problems. Pag-aaral na yan, pananaliksik na yan. Hindi nila pwede. No amount of spin doctoring, yung mga PR stint, wala na, hindi na pwede. Isang bagay na lang natitira kay Mr. Marcos. Talagang mag-ayos siya or sabi ko nga, sa usapang lasing at usapang kanto, Sir, ang dami mo na kinite, lumayas ka na. Di ba? Hanggat may oras pa. Ang mahirap kasi, ako ayaw kong mangyari na mabuti-buti nung panahon ng tatay niya. Na anong tawag nito, mas may sakit na siya, ganon-ganon. At nailabas pa siya ng maayos. Ang kinatatakutan ko, dumating ang panahon na sa galit ng tao, yung mga korap sa gobyerno hindi na ipagharap ng sakdal at anong tawag nito, hihilain na lang sa labas ng kalye and they will be lynched by the public. Ayoko mangyari yun. Ayoko makita yun. Sir Jay, kahapon pinasilip na po ng BJMP yung bagong kulungan daw ng mga sangkot dito sa flood control project. Pasilip nga natin, pinasilip nila po nakahanda na. Kasabay po ito ng mga panawagan nga, di ba? Ng maraming mga negosyante kahapon din. Na talagang seryosohin ng Pangulong Bongbong Marcos itong ang pagpapanagot sa lahat ng mga sangkot sa manumalyang flood control at sa korupsyon. Ano bang masasabi mo dito sa bagong facility? Nakahanda na. Maiibsan ba yung stress mo? Alam mo, yan ang sukdulan ng anong tawag nito ng pagmamalinis, no? Kasi unang-una jail, papakita mo ganyan. Yun nga mga bilangguan natin, punong-puno. Nang tawag nito, tigi isang oras na lang tulog ng mga bilanggo. I should know that dahil nabilanggo rin ako di ba? Nang ilang araw. Hindi yan, grabing drama yan, no? Painting, ha? Alam mo itong style nila John Vic, Remulla, at saka yung kapatid niya. Wala na yan, kumita na yan, patay ang bida dyan pagdating sa dulo. Easy, Sir Jay. Ayan, siguro huling paalala po ninyo at mensahe naman sa ating mga kababayan na lang. Alam po ninyo, talagang marami nang naiinip. Alam po natin yan, kabi-kabila. Mga negosyante, nagsalita na, mga kabataan. Lahat po ng civil society groups ay talagang kung gugustuhin na lang, baguhin na nga itong sistema natin sa ating pamahalaan para matapos na itong korupsyon. Ano naman ang mensahe po ninyo muli? Ako, kami mga taga-baryo, ang gusto lang namin magsumikap kami para wala nang asahan sa gobyerno kasi wala ka talaga kaasahan sa gobyerno na yun, no? Ngayon, yung mga makabayan na nandyan sa Maynila dahil malapit sila, paingtingin ninyo, pressure, no? Exert more pressure so that those in government will work for the betterment of our fellow Filipinos. At wag nating kalimutan ang dasal. Kasi ang dasal, malaki nagagawa niyan. Bigla na lang nagkakaroon ng kidlat, ng buhawi, ng baha, ng lindol. Kung hindi man natin makuha yung hustisya
sa pamamagitan ng batas ng tao, baka ang batas ng Diyos higit na makakapagbigay ng kasiyahan, no, sa kanila.